Uso kasi ngayon sa mga mayayaman yung nag-i-implant para palitan yung sirang ngipin, di ba? Buenas pa tayo rin sa pilak na nakapasak sa ngipin ng isa. Diyos ko, Badong! Totoo ba yan? Magandang gabi, Miss Anne, at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel ninyo na Kwentong Takip Silim. Madalas akong makinig ng mga kwento ninyo. Nakasanayan ko na nga itong gawing pamparelax pagkatapos ng nakakapagod na trabaho o kaya ay kapag nasa mahabang biyahe. Ang totoo, ilang beses ko ring pinag-isipan kung ipapadala ko ba ang kwentong ito. Lalo't ang nilalaman nito ay isang confidential na salaysay na nangyari sa aming barangay 3 dekada na ang nakakaraan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lorna, 36 years old. Nagtatrabaho ako bilang isang encoder sa sangguniang barangay ng San Antonio. Hindi ko natutukuyin ang bayan. Ngunit, mahalagang malaman ninyo na isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga residente dito hanggang ngayon ay pangingisda sa lawa. Noong bata pa ako, madalas gawing panakot sa amin ng nanay ko si Choi. Sa tuwing pilit niya kaming patutulugin sa tanghali, lagi niyang sinasabi, "Sige, nandyan na si Choi. Dudukutin ang mata niyo." Hindi namin kilala si Choi. Hindi namin alam ang itsura. Pero noong bata pa kami, epektibong panakot sa amin yon dahil sinong bata ba naman ang hindi matatakot na madukot ang mga mata? Lumaki akong buong akala ay tauhan sa isang pelikula o comics noong araw si Choi. Hanggang sa kamakailan lang, kahon-kahong dokumento ang pinaayos sa akin ng sekretarya sa barangay. Lilipat na kasi kami sa bagong gawang building. Hapon. Mag-isa na lang akong naiwan sa stockroom para magsalansan ng mga natitirang gamit. Nahalungkat ko ang isang lumang kahon na may nakasulat na numerong 1988. Nakita ko sa loob ang isang makapal at malaking logbook na karaniwang ginagamit sa pagre-record ng mga incident report at blotter sa barangay. Na-curious ako kaya kinalkal ko at binasa ang ilan sa mga insidenteng nai-record. Hanggang sa mahagilap ko sa mga salaysay ang isang pamilyar na pangalan. Si Choi. Isang mangingisda. Naalala kong bigla ang panakot sa amin ni nanay ko noon. Doon ko napagtanto na hindi pala siya gawa-gawa lang. Hindi tauhan sa pelikula o karakter sa comics. Totoong tao pala si Choi. At totoo rin ang kwento niya na nangyari noon pang 1988. Choi, kumusta huli mo? Konti lang pare.
Saka maliliit. Parang naubos na yata lahat ng tilapia rito sa lawa. Pareho tayo. Sayang ang pagod. Maliit na nga yung dala kong banyera, hindi pa napuno. Sinabi mo pa. Kung alam ko lang umextra na lang sana ako ron sa ginagawang rest house sa kabilang barangay. Kahit tagahalo lang na semento. Parang isang buwan na yatang pangit yung huli ah. Kaya nga Kung makahuli man, ang hirap ang ibenta kasi nga maliliit. Gaya nito mga huli ko ngayon. Baka ipadahin ko na lang to kay Commander. Kamusta nga pala misis mo? Buntis yun, di ba? Kailan ang kabuanan? Sa Agosto na pare. Naku, 2 buwan na lang pala. Saan siya manganganak? Sa bahay na lang siguro. Si Manang Lita na ang bahala. Ang iniisip ko na lang ngayon yung utang namin sa upa. 3 buwan na Pati yung mga utang namin sa tindahan ni Manang Biday. Nagagalit na rin yung matanda sa amin Mahaba na nga raw ang listahan sa tindahan niya. Hindi pa kami makabayad sa renta. Di ano nang balak mo? Makikiusap muna uli. Wala Lulunukin ko na lang muna yung mga sasabihin ni Manang Biday. Kahit minsan masakit na magsalita. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa racket ko. Racket? Anong racket ba yan, Badong? Baka mamaya, illegal yan ha. Yung makalaboso. Illegal. Pero mas marangal pa rin naman ng konti kaysa sa ginagawa ng mga akyat bahay. Mangungulekta lang tayo ng ngipin ng mga bangkay sa sementeryo. Binibili yun ng mga laboratorio Anong pinagkaiba nun sa pagnanakaw? Saka ngipin. Bakit naman bibili ng mga nasa laboratorio yung ngipin? Uso kasi ngayon sa mga mayayaman yung nag-i-implant para palitan yung sirang ngipin, di ba? Mas mahal kapag totoo. Kaya maganda ang demand ngayon. Yung iba, sariling ngipin nila yung binibenta. Kaso kung madiskarte ka, hindi mo kailangan maubusan ng ngipin para lang kumita, no? Tsaka mga patay na naman yun. Hanin pa nila yung mga ngipin nila, di ba? Di ba tayo makukulong dito? Wag lang mauhuli. Tsaka Choy, isipin mo na lang yung mag-ina mo. Malaki yung kitaan dito, pare. Nung huli kong halukay, naka 600 ako. 2 bangkay lang yun, ha? Ano, tara. Kailan ba? Kahit mamaya na agad. Ako nang bahala sa mga gamit. Kita tayo ron sa pansitan. Mga bandang 11:00, ha? Para siguradong tulog na yung mga sepulturero sa sementeryo. Sa public cemetery ng kabilang barangay, nagpunta ang magkaibigang Choi at Badong. Kabado pa raw si Choi noong una. Pero nang makita ang diskarte ni Badong, madali rin daw itong natuto. Binabakbak daw nila ang takip ng mga nicho. Saka hinihila ang hahalukaying ataol. Sobrang bilis lang. Lalo na kapag tuyong-tuyo na raw ang bangkay. Para lang silang bumubunot ng butil ng mais. Pagkatapos nilang makuha ang mga ngipin ng bangkay, sinasara uli nila ang ataul at ibinabalik sa loob ng nicho. Tsaka nila tinatakpang muli. Hindi na nila sinisimento. Bahala na raw ang sepulturero kapag napansin. Swerte raw ang unang pagkakataon na ito para kay Choi. Dahil nakakuha sila ng isang ngipin na may pilak. Dental crown ang tinutukoy nila. Nang mag-umaga, ay dinala agad nila sa isang kakilala
ang mga nakolektang ipin. Habang binenta naman nila sa mag-aalahasang piraso ng pilak na nakuha. Pinaghatian nila ang mahigit 1,500 pesos na kinita. Ayos pala tong racket mo, Badong. Kaya pala madalang kitang nakikitang pumapalaot. Buenas pa tayo rin sa pilak na nakapasak sa ngipin ng isa. Sabi naman sa'yo eh. Ngayon wala nang masasabi sa isima ng biday niyan. Kaya nga. Bala ko, ibayad na lang muna sa kanya lahat to. Tapos, malukay na lang tayo ulit. Pwede ba? Mukhang mapapadalas tayo sa sementeryo niya na. Kung may ibang mas okay na racket, hindi ko naman to pagtsatsagaan. Naintindihan kita pero alam mo, pilak pa lang yung nakukuha natin eh. Mas mawiwili ka pa kapag naka-jackpot tayo ng gintong ipin. Gintong ngipin? Oo, bukod sa pilak, may mga nagpapalagay rin ng ginto. Kapag hindi pinaalis ng pamilya ng bangkay, o kaya hindi pinakailaman ng embalsamador, yun ang jackpot. Mukhang ayos yun ah. Ayos talaga. Basta magpalamig lang tayo kahit isang linggo. Baka kasi magigpit bigla yung mga bantay ron kapag napansin na nila yung mga ginalaw nating nicho. Kung doon na lang kaya tayo sa kabilang sementeryo. Yung private, may ayaman mga nakalibing doon. Baka doon tayo makajackpot. Sa pansyon? Pwede. Pero kailangan madaling araw para tulog yung mga gwardya. Nang sumunod na gabi ay nagpaalam din ulit si Choi sa asawa nitong si Edna. Pumayag naman daw ang misis nito dahil wala rin naman kasi silang ibang pagkukuhaan ng kabuhayan. Lalo na't mahina nga ang huli ngayon sa lawa. Nang mapasok nila ang pribadong sementeryo, si Choi pa raw mismo ang namili ng unang nicho na bubuksan. Isang magandang nicho na nababakuran ng semento at halaman. May sariling altar at may bubong na masisilungan. Unahin na natin to pare. Sakto, kakasimento lang. Di tayo mahihirapan magbakbak. Mukhang kanina lang inilibing eh. Oo nga eh. Medyo mahihirapan lang tayong bunutin yung mga ngipin yan pero ayos na yan. Talagang ayos na yan. Sa ganda ng pwesto nito Sino nga to? Si Dominador Flores. Baka may jackpot yan. Baka mamaya may alahas pa. Sa bagay, may punto ka. Mukha nga mayaman itong nakalibing di... Sandali. Tignan mo yung petsa na kamatayan, no? 1966 pa namatay. Bakit bagong semento lang to? Oo nga no. Ano sa palagay mo? Bakit kaya? Huwag na kaya to. Baka kasi nahalukay na to ng iba Malay mo, inilipat lang yung bangkay rito kaya bago-bago pa. Silipin pa rin natin. Di naman tayo mahihirapan magbakbak ng takip eh. Nakinig daw si Badong kay Choi. May punto rin naman kasi ito. Hindi na nga naman kasi mahihirapan pa silang magbukas ng nicho ni Dominador. Kaya walang masama sa pagbabakasakali. Nang mabuksan nila ang nicho, isang bagong ataol ang tumambad sa kanila. Choy, tignan mo. Parang bagong-bago pa yung ataulo. Tsaka parang mabigat pa. Mukhang kakalibing nga lang eh. Di kaya mali yung petsa sa lapid ah? Silipin na rin natin.
Alam mo, first time ko maka-encounter ng ganito eh. Parang kinakabahan yata ako bigla. Pambihira ka, pare. Ikaw pa ang kakabahan. Ikaw tong veterano na sa ganitong trabaho eh. Iba kasi talaga pakiramdam ko dito, pare. Pare, ang layo ng nilakad natin para makapunta rito. Tara na, hilahin na natin. Pinagtulungan ng dalawa na hilahin ang ataol palabas sa nicho. Nang mailabas ay binuksan nila ito kaagad. Nasorpresa raw ang dalawa sa tumambad na bangkay. Bukod kasi sa walang mabahong amoy, ang laman daw ng ataol ni Dominador Flores ay bangkay ng isang matandang babae na walang ulo. Nakasuot daw ito ng bestidang itim. Sa gawing itaas nito, sa halip na ulo ay naroon ang isang malaki-laking kahon na yari sa matigas na kahoy. Nakakandado. Lalo raw kinilabutan si Badong nang mapansing malambot pa ang bangkay. Salvage victim yata to eh. Hindi ko rin alam, pare. Pero tingin ko isauli na lang natin to. Huwag na natin pakialaman. Kumalma ka nga, Badong. Oh, anong ibig mo sabihin? Nasa loob niya yung ulo. Sino gagong pamilyang gagawa niyan sa kaanak nila? Pupugutan ng ulo yung bangkay, tapos itatago na maigi sa kahon dahil lang sa may mamahaling bagay na nakakabit sa ulo. Hindi magawang awati ni Badong si Choi. Desperado daw ang kaibigan nito na kumita ng malaki. Hindi naman niya matiis dahil hindi niya ugaling mang-iwan sa ere. Minartilyo ni Choi ang kandado ng kahon. Nang mabaklas, ay binuksan niya rin ito kaagad. Nagkatinginan na naman daw ang dalawa dahil sa bumungad sa kanila. Isang maliit na krus na yari sa kahoy ang nakapaibabaw. Nakapatong ito sa isang bagay na balot ng telang puti. Bakat sa nasabing tela ang hulma ng isang mukha. Dahil sa taling nakapaikot dito at nakabuhol ng mahigpit. Choy, iba talaga ang pakiramdam ko rito eh. Huwag na natin pakialaman yan. Eh kung salvage nga yan, bakit hindi na binalot sa tela? Tapos taling-tali pa. Bakit kailangan pang ikahon at ikandado? Malalaman natin ang sagot dyan. Kahit takot na takot si Badong, hindi niya raw maiwan si Choi. Lalo na nang halukayin na nito ang laman ng kahon. Inilapag ni Choi ang krus sa gilid. Kinalag ang mga tali, tsaka dahan-dahang binuklat ang nakabalot na tela. Napatingin daw bigla si Choi kay Badong. Pareho na silang natakot. Lubog ang mga mata ng bangkay. Parang wala nang laman. Napansin din daw nila ang mga nakasulat sa likod ng tela. Maging ang mga imahe at numero na hindi nila maintindihan. Ano tong mga nakasulat? Dasal yan, di ba?
Naintindihan mo? Hindi, wikang Latin yan. Ganyan yung nasa libreta noon ng lola ko. Walang ngipin, walang mata. Parang bigla akong kinilabutan ha. Walang iya ka. Kanina ko pa kasi sinasabi sa'yo eh. Baka mamaya may sa demonyo yung bangkay na yan. Umalis na tayo. Oo, umuwi na tayo. Ibalik na natin. Bagamat natatakot, hindi raw iniwan ng dalawa ang bangkay na nakatiwangwang, Miss Anne. Sinarado uli ni Choi ang kahon. Hindi na binalik sa pagkakaayos dahil natataranta na rin sila sa alulong ng mga aso. Naibalik pa rin nila sa loob ng nicho ang ataul pero hindi na nadakpan pa. Nagmadali na rin daw silang umalis dahil baka maipit pa sila sa problema. Ilang araw ang lumipas mula sa karanasan nilang yon sa pansyon, hindi raw napagkikita ni Badong ang kaibigan na pumapalaot. Yun na raw ang huling beses na nagkausap sila. Nang minsang dalawin niya ito sa bahay, ay hindi pa siya hinarap. Dahil maghapon daw itong nagtutulog. Ayon sa asawang si Edna. Badong, ano ba talaga nangyari sa lakad ni Choi nung nakaraan? Mula kasi nang umuwi siya rito noon, may kakaiba na sa kanya eh. Bakit? Anong kakaiba sa kanya? Napapadalas kasi yung pagsakit ng ulo niya. Nagiging masungit at mainitin ang ulo. Madalas niya akong nabubulyawan. Hindi naman niya gawain yun dati eh. Tsaka lagi siyang inaantok sa araw. Maghapong tulog. Tapos gising na gising sa gabi. Panay pang inom ng tubig. Wala ba siyang ikukwento sa'yo? Kaya nga ikaw ang tinatanong ko dahil hindi ko rin siya makausap ng maayos. Nagagalit nga sa akin pag sinasabi kong magpatingin sa doktor dun sa bayan. Ano pang kakaiba na napapansin mo sa kanya? Bukod sa nangangayayat siya, nakakapagtaka rin na pinagtatanggal niya na yung mga santo sa altar. Parang ang laki ng galit. Ano bang nangyari sa inyo? Edna, baka hindi doktor ang kailangan ni Choi. Baka albularyo na. Umuwi ka muna sa nanay mo. Iwanan mo muna siya rito sa bahay niyo mag-isa. At baka kung mapano ka. Ano bang sinasabi mo? May nabuksan kasi kami bangkay. Nakahiwala yung ulo. Nakasilid sa kahon. Balot ng tela na may dasal. Baka may nagambala kami. Diyos ko, Badong! Totoo ba yan? Oo, kaya makinig ka sa akin. Umuwi ka muna sa nanay mo. Tatawag ako ng albularyo. Dadaling ko dito mamayang hapon din. Hanggang doon lang ang salaysay ni Badong. Kay Edna na ang sumunod. Paalis na raw sana siya matapos makausap ang kaibigan ng asawa. Susundin niya raw muna sana ang payo ni Badong na umuwi muna sa magulang. Pero biglang dumating si Manang Biday. Naniningil sa renta at mga utang sa tindahan. Sinubukan daw ni Edna na awatin ng matanda sa pagbulyaw dahil baka magising ang asawa. Pero hindi ito nagpatinag. Aba, Edna, ipapaalala ko lang nakapagbawas lang kayo ng utang pero hindi pa kayo bayad ng buo. Ano kung maabala sa pagtulog ang asawa mo?
Manang Biday, hindi naman po sa ganun. May problema lang po kasi kay... Matagal nang may problema dyan sa asawa mo, Edna. Kapag uutang, sinasadya ako sa tindahan. Pero kapag magbabayad, kailangan ko pang hanapin sa'yo? Ano kayo? Mga paimportante? Manang Biday, pakiusap po. Doon po tayo sa banderon mag-usap. Baka magising natin si Choi. Ay, wala akong pakialam. Kung wala kang pambayad, yang asawa mong sisingilin ko. Palabasin mo rito at sayang ang nilakad ko kung hindi siya haharap. Sino ba yung pesting maingay na yan? Choi, huwag mo nang patulan. Ako nang makikipag-usap kay Manang Biday, ha? Aba! Hoy! Ayus-ayusin mo yung bunganga mo, Choy, ha? Huwag mo kong matawag-tawag na peste! Nakapaghulog ka lang ng kaunti, parang ikaw nang magpapalamon sa akin? Makapalayasin ko kayo rito at sakali ng mga anak niyang asawa mo. Ano ba pinuputak mo? Ano gusto mo, buwisit ka? Kayong mag-asawang buwisit? Hayop ka! Utang niyo bayaran niyo at lumayas kayo rito sa pamamahay ko ngayon. Bastos! Yung utang lang ba? Sandali. Choi! Choi! Choi, wag! Parang awa mo na! Wag, Choi! Hayop tong matanda ka? Dapat lang sa'yo mamatay! Peste ka! Saksi si Edna at ang lahat ng kapitbahay kung paanong tinadtad ni Choi ng saksak si Manang Biday. Pagkatapos ay dinukot niya ang mga mata nito tsaka kinain. Naging parang ulol daw si Choi matapos gawin ang karumal-dumal na krimen. Bigla itong tumakbo palayo. At yun na raw ang huling beses na nakita ng pobreng asawa nito, si Choi. Base sa iba pang dokumentong nasa kahon, nagpatuloy ang paghahanap ng mga otoridad kay Choi. Hindi naging madali. May mga pagkakataong mapapabalita sa ibang barangay na may natagpo ang bangkay sa talahiban na dinukot ang mga mata. Kumbinsido raw ang lahat na si Choi ang gumagawa noon. Nahuli rin siya kalaunan, pero nagpakamatay sa loob ng kulungan. Dinukot ang sariling mata at kinain. Pati raw mga presong nakasama nito, binagabag ng matinding trauma. Hanggang ngayon, Miss Anne, napapaisip pa rin ako kung ano ang kwento sa likod ng bangkay na nahalukay ni Badong. Bakit nagkaganon si Choi? Sinaniban ba siya ng diablo? Kung diablo nga ang sumanib sa kanya, saan na kaya ito lumipat matapos magpakamatay ni Choi sa kulungan? Mula nang malaman ko ang kwento ni Choi, isa lang ang laging pumapasok sa isip ko. Mula noon hanggang ngayon, marami pa rin sa mga kababayan natin ang napipilitang gumawa ng masama dahil sa hirap ng buhay. Kumakapit sa patalim. Dala ng desperasyon at matinding pangangailangan, binabaliwala na lang natin ang kapahamakan at panganib na pwedeng kahantungan. Si Choi ay hindi biktima ng kung anumang nilalang na sumanib sa kanya. Si Choi ay biktima ng lipunang patuloy na pinagnanakawan ng pag-asa at suporta.
Ilang beses kong pinag-isipan ang pagpapadala ng kwentong ito, Miss Anne. Lalo na't malapit na naman ang barangay elections. Mula nang malaman ko ang kwento ni Choi, madalas ko nang ipaalala sa mga kaanak at kakilala na maliit lang ang barangay namin. Pangingisda ang kabuhayan ng mga taga San Antonio. Pumili sana sila ng mga iluluklok na totoong may malasakit sa barangay at sa mga mangingisda nito. Upang sa ganon ay hindi na maulit pa ang kwento ni Choi sa iba. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Kilabot King, Catherine, Julie St. Lee, Rix Precioso, Elizabeth Douglas, Darlene, RJ Works Mendez, Maria Annalyn Dabolanos, User Odd, at Athena Lee. At ngayon, magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Phoebe K. at Madeline Beriales. Sabi ni Phoebe, ang galing, naa-addict na talaga ako sa KT at SB. More stories and God bless. OFW from Qatar. Hi Phoebe! Maraming salamat sa pakikinig at pagsuporta mula dyan sa napakalayong bayan ng Qatar. Sabi naman ni Madeline, shoutout naman po, kwentong takip silim. Madeline Beriales from Rabat, Morocco. Araw-araw po akong nakikinig habang nagtatrabaho, naka-headset habang nakikinig. Thank you, Madeline. Aba, maraming salamat at kasama mo pala kami habang nagtatrabaho ka. Isa pong malaking karangalan ang mabati at mabasa ang comments ng ating mga modern heroes, hindi po ba? Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.